Okay, so ako si Gerald Pesigan, 21 years old, incoming fourth year student sa University of the Philippines, Los Baños. I'm taking BS Development Communication. Isa akong dating actor and ngayon ay baguhang director. Nag-start ako nung mga 7 years old ako. I think that was 2008. Yung interest ko sa pag-arte at pag-artista ay nagsimula sa paggaya ko sa mga commercial sa TV. Nung bata ko, ang sabi sa akin ng parents ko, sinasabi ko sa kanila na gusto ko pumasok sa TV. Yun pa yung term ko nun. Tapos, ayun, nagsimula ako mag-workshop. Pinag-workshop ako ng parents ko kay Herbert Chavez. Tapos, ayun, nag-start ako ng pageants. Sumali ako sa mga pageants like Little Mr. Earth Laguna. Nagkaroon ako ng mga awards doon. And then, nag-start ako ng formal acting workshop sa Star Magic. Tapos, ayun, doon nagsimula, sabi ko talaga sa parents ko, gusto ko mag-artista. Then, sinimulan namin magpunta sa mga auditions, sa mga BTR. Tapos, ayun, medyo nung una, na-discourage na yung parents ko sa akin na parang masyado na tayong maraming nagagastos. Kasi, syempre, nun wala pa naman kami masyadong income. Gusto na nila akong patigilin, pero sabi ko talaga, iniyakan ko yung dad ko. Sabi ko, di gusto ko talaga mag-artista. So, nag-pursue talaga ako. Then, meron isang VTR para sa isang commercial na ang requirement, kailangan ka magaling mag-pronounce. Kaya mo dapat gumaya or kaya mo magsalita in British accent. Tapos, since yun nga, mas mahilig ako manood, mahilig akong gumaya-gaya. So, medyo natuwa sa akin yung director and yung casting director ng commercial. Tanda ko pa, grade 2 ako noon, sinundo ako ng mama ko sa school. Kasi sabi niya, may callback ka, tinawagan ka ulit dun sa commercial. Tapos yun, nung una akala ko hindi ako makukuha dun kasi parang hindi pa ako marunong mag-take ng kung nagustuhan ba nila ako, kung hindi. Kasi tumatawa sila sa akin nung nag-VTR ako. Yun pala, nagustuhan na nila ako. Then, ayun, doon nag-start. Nakuha ko for Bear Brand Chocolito. Hindi siya dito pinalabas. I think sa ibang bansa or sa provinces lang. Ang title nun ay Heavenly Bear Brand Chocolito. So, masisearch niya siya sa YouTube hanggang ngayon. Bata pa ako. Chocolate cup. You mean one chocolate cup? I mean one chocolate cup. Care for one more cup? And then, yung director namin noon, si Direk Chris Martinez, nagustuhan niya talaga ako. Siya yung nagsabi sa akin na papasikatin ko tong batang to. Then, come nung 100 years ng Nestle, nagkaroon ng short films. 10 short films yon. Tapos, bawat short film ay may pinopromote na product ng Nestle. Isa si Direk Chris Martinez dun sa mga director. And kinuha niya ako bilang lead nung short film na The Howl and the Pussycat, na hanggang ngayon ay pinapalabas siya sa mga schools. Kasi ang storya niya ay about sa speech. Since yung Bear Brand Chocolito nga na ginawa namin ay about speech din. Dun ako yung kinuha ni Direk Chris Martinez. About siya din kay Aaron Lumibaw na gusto niyang sumali sa speech declamation contest. Pero napapagbaliktad niya yung F at P at F. Tapos, kaya The Howl and the Pussycat yung title ng short film. Kasi ang piece nun ay The Owl and the Pussycat. Tapos hindi siya marunong mag-pronounce masyado. And sang to a small guitar. So doon nag-start, doon ako nakilala ng maraming director. At doon, yun yung nagbukas ng opportunity sa akin sa showbiz industry. Nakilala ko ni Mother Lily, pinatawag niya ako for a film, yung The Mommy Returns. At doon, right there, parang di niya na ako pinauwi. Pinapirma niya na ako ng kontrata sa Regal na kailangan kong gumawa ng 12 na pelikula under Regal Films na hanggang ngayon ay may effect pa din. Tapos yun yung pinaka-peak ng career ko as an actor. 2012, 2013, sa isang taon nakagawa ko ng 4 na pelikula. That was
The Mommy Returns, Guni Guni, Raqueteros, and Shake, Rattle, and Roll 14 Pamana. Tapos yun, dun din, yun yung unang-una kong nomination sa Metro Manila Film Festival. Tapos yun, hanggang nomination lang na. Pero yun, soon, sabi ko sa sarili ko, makakakuha rin ako ng award, acting award. And then, ayun, dun nagsimula lahat. May mga experiences ako dati na talagang sabay-sabay yung shoot, tapos sabay-sabay din yung mga, syempre, may mga field trip, di ba? Minsan may mga times na sabi ko, Lord, i-delay mo yung shooting kasi gusto ko mag-field trip. Mga ganon, may mga ganong moments ako. Tapos, fortunately naman, namumove yung shoot. So talagang natutuwa ako na parang, talagang malakas ako kay Lord. Kasi, yun, kasi nga, gusto kong ma-experience yung pagkabata ko sa field trip, pero at the same time, gusto ko rin umarte. Doon ko nakikita yung, doon ko parang, kasi di ba yung mga bata, naglalaro sila sa labas. Ako hindi ako pwedeng lumabas kasi pinagbabawalan ako, baka mangitim ako, ganyan. Pero doon naman sa set, hindi ko siya na-feel as in na nahihirapan ako. Parang doon ako nakaka-meet ng mga kalaro ko, yung mga batang kasama ko, mga katrabaho ko. Sina Zijan, sila yung mga kasabayan ko noon eh. Tapos masarap din sa feeling sa akin yung kapag nare-recognize ako. Like sa mga malls, kapag yung kasikatan ko dati, kapag nagpupunta ako ng mall, may mga security guards ako. Hindi ako pwedeng lumabas ng mag-isa kasi pagkakaguluhan, mga ganong moments. And na-enjoy ko naman din siya kasi gusto ko yung may nakakakilala sa akin, may nagpapapicture sa akin. Ayan, there was this one time na nasa mall show kami and then nilapitan ako ng isang babae. Tapos minura niya ako, sabi niya, "Putang ina mo, lagi kitang naiinis ako sa'yo kasi lagi mong inaaway si Santino." Ganon, may mga ganong moments pero para sa akin, good thing siya kasi ibig sabihin nun, naging effective ako as an actor. Gusto ko yung mga roles ko kasi may mga iba't ibang type of actors. May mga pang comedy, may mga character actor na tinatawag. So, ayun, I consider myself as one. Ibig sabihin, iba't iba yung mga karakter mo. Natutuwa rin ako kapag may mga roles ako na challenging for me. Meron akong role na bading sa The Mommy Returns. Mama! Tapos, ang director namin noon si Direk Joel Lamangan. So, talagang stricto siya. So, wala na akong pakialam noon na parang pag sinabi niya na kailangan mong kumembot dito, kembot ako. Ganyan. So, ayoko kasi magalit yung mga director ko sa akin. Ang pinaka-challenging na role for me was Guni Guni. It was a horror film starring Lovie Poe. Magagalit yun! Ang role ko doon ay autistic ako. So, isa siya sa challenging sa akin kasi kinailangan ko mag-undergo ng workshops, screen tests para mas maganapan ko ng maayos yung character. Yung pinaka-challenging sa akin, yung pinaka-memorable na experience sa akin as a child actor. Nag-start yung interest ko sa filmmaking nung actually grade 6. Meron kaming isang competition sa school kung saan required kami gumawa ng short film. Ako yung naging director ng short film namin. And then, actually horror film siya. Tapos sobrang, hindi ko na alam kung, hindi pa siya masyadong polido talaga. As in, may istorya ka, naisip ko yung istorya, hindi malalim yung characters, walang masyadong kwento. Tapos yung editing hindi polido, mga ganun. So doon nag-start. And then sa high school, syempre medyo tumatanda na tayo. Naisip na natin kung ano ba yung gusto natin talaga paglaki. Ganyan. Tapos sabi ko sa sarili ko, gusto ko pa rin maging artista. Pero naisip ko din na hindi pang matagalan yung pag-artista na meron kang moments and meron kang season na sikat ka, meron hindi. Sabi ko, paano pag
wala na ako sa industriya ng showbiz? Paano kung wala na kumukuha sa akin sa pag-artista? Tapos na-realize ko, gusto ko talaga na nandun talaga ako sa industriya ng filmmaking. And since nakapasok na naman ako doon, nakita ko na naman yung industriya, nakita ko kung paano sila kumikilos, paano sila gumagalaw, paano sila gumagawa ng pelikula. Doon nag-start yung interest ko. Sabi ko, okay, sige, mag-director ako. Kasi gusto kong gumawa ng pelikula at the same time, ayoko malayo doon sa industriya na kinalakhan ko na. And then, ayun, nung high school ako, third year, nag-start kaming sumali sa mga inter-school competitions. May ginanap noon na yung sa Perpetual Health System Data sa Calamba na inter-school competition. Nag-participate kami doon and nanalo kami. Nag-Hakot Award kami doon na Best Short Film, Best Director, Best Cinematography, Musical Scoring, Editing. Tapos, for 2 years, kami yung Best Short Film. Sabi ko, wow, pwede pala. Ayun. Parang doon ko na-realize na may potential pala ako na gumawa ng mga pelikula. And doon, simula nung nanalo kami doon, sinabi ko na sa sarili ko na ito na yung path na tutunguhin ko. As a director, ang recent achievement ko ay sa FDCP, Cine School Short Film Lab and Festival. Nanalo kami doon as Best Short Film. Nakaka-overwhelm siya at first kasi first formal production namin yun. Tapos, hindi namin akalain na kami yung mag-uwi ng Best Short Film Award. Tapos, yung film festival na yun kasi ay about siya sa importance ng tertiary education. Ang future plan ko ngayon ay maghanap ng grant para sa niluluto kong short film. Ang title nun ay Mga Alaala sa Agaw Dilim. Ang storya niya ay about sa isang matandang babae na inaalala niya yung buhay niya as she waits for another day to pass. So parang kinokontrast yung buong buhay niya dun sa isang buong araw na ginagawa niya sa paghintay sa gabi or sa agaw dilim. So mga ganun, humuhugot din ako ng mga storya sa mga personal na karanasan. And as of the moment, tinatry ko pang hanapin yung style ko as a director. Kasi di ba merong mga katulad ni na Wes Anderson. Kapag sinabing Wes Anderson, kulay talaga tsaka symmetry ng mga shots. And then for the future siguro, marami akong naiisip na possible short films. Isa na rin doon yung parang about siya sa security guard amidst the pandemic. And then tinanggap niya yung offer na maging isang hitman para masagip yung anak niya. So yung mga ganong bagay and yung mga ganong kwento na hango sa personal kong karanasan at sa mga karanasan ng mga tao sa paligid. Palagi kong sinasabi kapag nangingi sa akin ng tips and advice para sa mga interested na pumasok sa industriya ng pagpipelikula. Una ay manood ng pelikula. Kasi doon ka matututo. Hindi lang doon, pero malaking impact yung marami kang nakikitang pelikula. Napapanood mo yung mga eksena, yung mga shots. Marami ng opportunities ngayon. Hindi katulad ng mga generations ng mga previous filmmakers na kailangan talaga nila ng masusing paghahanap sa mga opportunities. Ngayon kasi marami ka na makikita sa internet, may mga tutorials, basic filmmaking, meron ka na makikita sa YouTube, mga basic cinematography, basic angles, basic shots. And then, marami ring mga opportunities online, katulad sa FDCP nga, na palagi kong sinasabi kasi isa yun sa naging breakthrough ko as a director. May mga casting, may mga opportunities na naghahanap sila ng mga story concepts. Bago ang filmmakers, naghahanap sila. Tapos, pangalawa is, wag matakot sumubok. Kasi naniniwala ako na lahat tayo ay
may istoryang maganda na pwede nating ibahagi sa iba. Pangatlo, maging open sa criticism at sa bagong kaalaman. Kasi naniniwala rin ako na walang magaling na director na paggising niya, magaling na siya. Lahat tayo dapat dadaan sa proseso. Sa story development, na hindi porket meron ka ng script, yan na yun, the best na yun. Laging marami kang pwedeng gawin para mas mapalalim mo yung storya mo. And then, lastly siguro is makipag-socialize and networks din talaga. Na makipagkilala ka sa mga same interests sa'yo. Kailangan mo rin ng plano. Kasi hindi ka naman pwedeng sumabak sa giyera nang hindi ka handa. Kailangan mong pagplanuhan lahat. And iyon yung isa sa mga gusto kong i-work out sa akin na kailangan alam ko yung mga gagawin ko bilang director. And then kailangan din yung bilang isang director, kailangan may conviction ka sa mga decision mo. Kasi usually sa'yo aasa yung production. So may mga times na tatanungin ka nila, Direk, ano ba mas gusto mo? Ganito ba o ganito? Kailangan hindi pwedeng ibabato mo rin sa kanila yung tanong, kayo ba? Kailangan meron kang conviction na sa director sa mga decision mo. Siguro, isa na rin tala na gusto kong isingit ay tapusin na natin yung kultura ng toxic sa culture ng filmmaking. Kumbaga, hindi makikakaila na merong toxic culture dati sa filmmaking na yung mga director nagmumura, yung mga director kapag pangit yung eksena, pag hindi nila nagustuhan yung acting ng mga actors nila, minumura nila. And personally naranasan ko yun. And masasabi kong traumatizing siya sa part ng hindi lang sa actor na namumura, kundi sa environment ng shooting. So, as a young filmmaker, tapusin na natin yun. Kailangan mas maging compassionate tayo, considerate tayo sa set. And mas naniniwala rin ako na mas magiging mabilis at mas maganda yung flow ng production kapag maayos yung harmony dun sa set. I am not a raincoat here to keep you warm. Then go back in the closet after the storm. I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend till the end. I'm not your impression of a city wish. You loved more than everything you gave for it. I'm not here to criticize the risk. All I am is a friend, your friend till the end. All I am is a friend, your friend till the end.